Love Serye TV. Miserable Proposal to My Ex. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. Pagising ko kinaumagahan ay agad na sumalubong sa akin ang aso ni Dayla. Kaya naman kinarga ko ito at ipinatong sa binti. "Good morning, Sashi. Masarap ba ang tulog mo?" I asked and laughed afterwards because I realized dogs don't talk, they bark. Tumaho lamang siya at tumalon sa binti ko. Saka tumakbo na palabas sa kwarto na ipinagtataka ko. Bakit nakabukas ang pinto ng kwarto ko? Tumayo ako at isinuot ang tsinelas, saka naglakad palabas sa kwarto. Tiningnan ko ang wall clock na nasa may pader malapit sa hagdan. 7 a.m. Late na ako. Nagmamadaling naglakad ako pabalik sa kwarto at naligo. Hindi na inalintana kung bakit na nakabukas ang kwarto ko pagkagising. Matapos maligo at makapag-ayos, bumaba na ako para mag-agahan. "Manang, pakisabi po sa mga bata na hindi ko na sila maiahatid," sabi ko. "Ma'am, nagmamadali po ata kayo. Hindi po ba ay wala kayong pasok paglinggo?" Tahan sabi nito, napatampal ako sa noo. "Oo nga no, Sunday pala ngayon. Hala, nagiging malimutin na ako." "Ay sige po manang," sabi ko at bumalik na ulit sa kwarto habang nagkakamot ng batok. Kinuha ko na lang ang cellphone sa purse na dala, saka inunlock ang password. May nag-pop up agad na message from an unknown number. I check and read it. "Let's meet tomorrow. I wanna see you." Basa ko sa mensahe. It was sent 7 hours ago. Kumunot yung noo ko. At sinong hungha ang makikipagkita sa akin? Wala naman akong schedule na may kikitain ako ngayon. I replied, "Who the hell are you?" I tapped the send button and wait for minutes para i-reply. Ibinaba ko yung phone ng ilang minuto ang lumipas, pero hindi pa rin ito nagre-reply. Abat hanga, wrong send ata. I rolled my eyes. "Hi, Saya. Huwag ka nang umasa." Tatayo na sana ako para kumuha ng libro. Nang biglang tumunog ang ringtone ng phone ko. Tiningnan ko ang caller's ID. Unknown number calling. Nag-isip muna ako kung sasagutin ko ba or what, baka kasi prank call. Nagdesisyon na lang akong sagutin at baka kung sino pa to. "Hello?" Bati ko sa kabilang linya. "What took you so long to answer?" Nanlaki ang mata ko nang marinig ang pamilyar na boses na yon. "Sino ka?" Tanong ko. Natahimik ang kabilang linya. Tiningnan ko ang cellphone pero nasa linya pa rin naman ito at hindi pa tinatapos ang tawag. "Sino ka? Sagutin mo kung gunggong ka." Inis na sabi ko. I heard him chuckle sexily. You never change, baby." That endearment. I knew it. It's him. "Gio?" I asked. Automatic kong na-end ang call nang sabihin ko yung pangalang yon. What the hell? Siya ba yun? Tumunog yung phone ko at nakita kong may message galing pa rin sa unknown number. "Meet me in the nearest cafe near the village. I'll tell you everything." Basa ko sa text message. May kasunod pa yon. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko nang mabasa ko ang ikalawang message nito. "I miss you. Please come and meet me." Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang sariling mapaiyak. Buhay nga siya. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin. Galit, pangungulila, saya at poot. I clenched my fist. After 5 years of hiding, ngayon lang niya balak na kitain ako. Ngayon gusto ko nang mag-move on. Kaya nga bang mag-move on ni Aya? Tanong ng konsensya ko. Umiling ako. Sige, kikitain ko siya para mapatunayan kung buhay nga siya. I pick up the dress he bought me 5 years ago. Kasya pa rin naman. Isinuot ko din ang kwintas na nasa loob ng velvet box, kasama ng letter niya nung sumabog ang yate. Ewan ko ba't naisip kong magbihis. Even I am already 30 years old. I still look young, that's what my friend always says. Every time na may catch up kami, mangbabarkada. Na makapag-ayos ay lumabas na ako sa kwarto at tiningnan ang sarili sa isang full-length mirror na sa may pader, katapat sa kwarto ko. "You look gorgeous, Aya." I wink at myself and then laugh afterwards. Nababaliw na ata ako. Naglakad na ako pababa sa hagdan nang makasalubong ko ulit si Manang. "Mom, aalis po kayo?" She asked. "Opo, Manang. May kikitain lang sa cafe malapit rito. Kapag nandito na ho ang mga bata, pakisabi pong umalis na muna ako saglit." Sabi ko, "Sige po ma'am, ako na po ang magsasabi."
Sabi nito at tinanguan ko naman siya at umalis na. Pinatunog ko ang alarm ng sasakyan, saka na sumakay at nag-drive paalis. Ilang minuto lang naman ang bibilangin hanggang sa makaabot ako sa parking space. Inoff ko yung engine saka na lumabas at naglakad papunta sa cafe kung saan kami magkikita. I texted him saying na nasa cafe na ako at ayoko namang pinaghihintay. Minutes after minutes ay wala pa rin ito, kaya naman inip na ako at umorder na ng kakainin. Bahala siya sa buhay niya. Nag-antay ulit ako ng ilang minuto at dumating na rin yung in-order ko, pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. I roamed my eyes around and stopped when I saw a familiar back of a person. My eyes went wide. Mukhang may hinahanap ito. Hindi niya siguro ako napansin kasi nakatalikod ako sa kanya. My heart started to beat rapidly against my chest that I couldn't breathe properly. It is really true. He's alive and breathing. I don't know, pero hinihintay kong huminto ang mata nito sa direksyon ko at nang huminto nga sa akin, seryoso ang mukhang naglakad ito papunta sa harap ko at naglakad. Hi, good morning Mrs. Valencia. It's nice to meet you. Nakangiting sabi nito. Agad na umakyat lahat ng dugo sa ulo ko at dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman, sa hindi malamang dahilan ay nasuntok ko ang mukha nito ng pagkalakas-lakas. Nagsimula ng tumulo ang luha ko. Gago ka? I curse. I punch his chest. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa magsawa ako at sinampal ko naman siya. Alam mo bang ilang taon kitang hinihintay? Ha? Sigaw ko. Hindi ko alintana mga nakatingin sa amin. Hinihintay kita. Umiiyak ako gabi-gabi dahil akala ko iniwan mo na kami. Pinagbabayo ko ang dibdib nito habang umiiyak. I'm sorry. I slapped him on his face. So buhay nga talaga siya. It's him. It's no other than Gio Valencia. Humagulhol ako ng tuluyan at tinakpan ang mukha gamit ang kamay. Napakagago mo. Alam mo ba yon? I keep on saying that. Hinayaan niya lang akong saktan siya. I'm really sorry. Maybe please forgive me. Sabi niya. Forgive? Do you think I can still forgive you after all of this shit? Sa tingin mo ay pagbibigyan pa kita? Sigaw ko. May lumapit na krus sa amin at sinasabihang ihinaan yung boses namin dahil nakakaistorbo sa mga taong naroon. Nilingon ko ang mga nakatingin at bahagyang inuyo ko ang ulo para humingi ng dispensa sa naging kilos. I put the bill on the table saka hinila sa labas si Gio papunta sa sasakyan ko. Let's talk somewhere yung walang tao. Sabi ko. Nag-drive ako malayo sa cafe at inihinto ang sasakyan. Speak, I said and I crossed my arms. I saw his upper lip rose. Tinaasan ko siya ng kilay. What are you doing? Speak, I demand. He sighed before clearing his throat and started to explain. First of all, I want to say sorry. Quit saying sorry and go straight to the point. Malditang turan ko. Okay, just please be patient and listen carefully. Naiinis na rin na sabi niya. Hanggang ngayon ay mainitin pa rin ang ulo niya. I rolled my eyes saka siya seryosong tiningnan. Spill the beans, I said. 5 years ago, when that incident in the yacht, I actually survived because Priya, your cousin, helped me. He started. My bro shut up. My what? She is against her mother's plan all along. She never became the woman her mother wanted her to be. She's a good person. Alam ko naman yun. I can picture it out. That she's just trying to act bitchy in front of us just to satisfy her mom. What a shame. She said she never ever loved me. She loved someone else. Pinipilit lang siya ng mami niya kunwari ay in love na in love ito sa akin para saktan ka. And she's sorry for that. I know it's a bit too late since she's gone already. Pagpapatuloy nito. Her mom just used her not even minding if she likes doing those stuff. Just to ruin your family's image. Her mom even planned about the accident way back 9 years ago. Kung saan nakasakay sila mommy at daddy along with your parents. Gusto niyang mamatay agad ito para sa kanya mapunta ang kumpanya niyo. You see, her mother is such a demon. She can pay whoever she wanted to pay that can do their jobs properly. Remember the day where Dayla was kidnapped?
Bria tried to untie and let Dayla go, but her mom see her and slap her. She said this a minute after the explode of the bomb happened. Napatakip na lamang ako ng bibig sa nalaman. My cousin suffered a lot. She should have told me about this. I can help her. I even lost my other leg dahil sa pagtulak ni Bria sa akin, bago pa man sumabog ang yate na sinasakyan namin. He said. He rolled his black pants, revealing his artificial leg. He lost his other leg? Mas lalo lamang ako napahagulhol. Kung ikukumpara ang dinanas ko sa kanya, mas angat ang rason niya kung bakit. I undergo too many therapies and medication para lang mapagaling ang sarili at mabalikan ko kayo. 2 years of medication. At dahil sa nangyari sa paa ko nung mahulog ako sa dagat, my other leg suddenly twisted because of the impact of the bomb. I thought I was going to die. Later that day when I woke up, I was already in the hospital. I can no longer feel my legs, he said. Nakita ko ang munting luhang tumakas sa mata niya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong yakapin siya. I'm sorry for not letting you know. Ayoko lang na maging pabigat sa'yo habang binubuo mo ulit yung sarili mo. He said. I only sobbed. Stop talking, please. I know it hurts you. I don't know if I can forgive you, but at least I'll accept your sorry. Just sorry, okay? Dapat bumawi ka sa anak mo. Dayla cried a lot when he didn't saw you. Natrauma siya ng dahil lang doon. Sabi ko at humiwalay ng yakap sa kanya. I held his face at iniharap ito sa akin nang matitigan ko ang mata nito. I'll fix things. I promise. Babawi ako. Sabi niya. Good to He cuts me off when he planted a soft kiss on my lips. I didn't respond. After 5 years of longing and waiting for him, I can finally kiss him again. Isinandal ko yung sarili ko sa upuan at mas lalong pinalalim ang halik niya. But this time, I responded. I can feel the familiar butterflies in my stomach. Gosh, I miss this guy so much. I miss you, he said between our kisses. I miss you too, sagot ko naman. You don't know kung anong pagpipigil ang ginagawa ko para hindi ka lapitan habang tinatanong kita sa malayo. Sabi niya nang putulin niya ang halik at hinihingal na sinambit iyon. Wait, hindi ba magagalit yung girlfriend mo? I asked. Asawa ka naman, Aya. Mas angat ka kaysa sa kabit. What do you mean? Tanong niya. Yung babaeng dinala mo sa masquerade party. Sabi ko. He chuckled. My cousin, you mean? Sabi niya. His cousin? I didn't know he have one. Siguro hindi ko siya masyadong kilala at marami pa akong dapat malaman sa kanya. I thought she's your lover. Sabi ko. Maybe you misunderstood it. Umalis ka na kasi nang sinabi namin magpinsan kami. Nagmukha lang kami magkasintahan dahil madalang nilang makita yung pinsan ko since sa abroad ito dati nakatira. Sabi niya, actually siya ang nagsabing magpakita na ako sa'yo. I was actually planning to have an appearance on your birthday party. Medyo napaaga ata. Tumawa ito. Kinurot ko yung bisig niya. Sige, tumawa ka pa. Naiinis na sabi ko. Hinilikan ako nito sa pisngi. Sorry, he said at nanlalambing na yumakap sa akin. Lord, sorry po. Hindi ko po talaga mapigilang maging marupok pagdating sa asawa ko. Pagbigyan niyo na po sana ako. I silently prayed. Our baby girl looks a lot like you. Beautiful. Sabi niya. Of course, kanino pa ba siya nagmana? Sa akin siya lumabas, hindi ba? I said proudly. He just smiled and reached for my hand na nasa binti ko. He intertwined our hands and he kissed it. I love you so much, he said. I love you too. I replied and gave him a soft and passionate kiss. I can finally fix our broken family.